اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna mimman qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, aming salah, at ibilang mo kami sa mga makakasumpong ng Laylatul Qadr nang may paghahangad ng gantimpala at pananampalataya. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, pinupuri ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinaabot niya tayong dito sa panghuling kabanata ng pag-aaral natin sa
mga kwento sa marangal na Quran. At naway, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala itong ating mumunting kontribusyon na maiparating ang mga mensahe sa marangal na Quran na hindi na babatid ng marami. At naway maging dalisay ang ating puso at maging ito ay ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Pinasasalamatan ko rin yung mga nakatutok palagi kasi kung okay lang, no? Kasi ito ay naka-live sa internet gabi-gabi, minsan 600, 500, palagi silang nandyan, 400, nanonood, gabi-gabi yon. Biyayaan at gantimpalaan na kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tutuusin, napakakonti ng bilang na yon. Mabanggit ko lang. Minsan may nadadaanan ako sa internet, nagla-live, yung tungkol lang sa mga games, mga trash talk lang, nagmumurahan, walang kwentang sinasabi. Alam niyo kung ilan ang viewer? 40,000 live. Saan galing itong 40,000 na ito? Anong pinagkakaabalahan nila doon? Anong pinanonood nila doon? Naisip ko lang na kulang talaga yung pagsisikap natin dahil tayo, ang binibigay nating mensahe dito, mensahe ng Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naisip ko na dapat mas lalo tayong magsumikap na ito ay ipalaganap natin. Lalo ngayon, panahon ngayon ng social media, whether we like it or not. Kailangan talunin natin yung mga masasamang content na naroon sa pamamagitan ng mabubuti at magagandang mga materials na ilalagay natin doon, especially da'wah. At ganun nawa ang ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. At siguro hindi natin matatapos ang mga paksa na ito bilang panghuli, napaka-importante talakayin natin. Alam niyo kung ano hinanda ko? Yung kapatiran sa Islam. Masya Allah. Ang kapatiran sa Islam ngayon, mailalarawan natin na parang masyadong fragile. Napakabilis, madaling mabasag. Ganun kahina eh. At yun ang dapat matutunan ng Muslim kung paano yung papalakasin. Maniwala kayo, mag-travel kayo, puntahan nyo iba't ibang jamaa, masjid sa buong Pilipinas. Palagi may makikita kayong mga maliliit na sigalot. Palagi yan. Wal'iyadu billah, patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam natin na merong dalawang grupo ng Muslim sa Madina. Sila ay ang Muhajirun, ang mga galing sa Makkah, at ang Ansar, ang mga lehitimong taga-Madina. At dito sinimulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kapatiran. Ang inutos niya, lahat ika ng galing ng Makkah, mga Muhajirun, ay sukdulan ng kahirapan. Iniwan nila yung kayamanan nila sa Makkah. Pagdating nila dito sa Madina, kayong Ansar, kayo bahala sa kanila. Masya Allah. Kaya isang Ansar, ang toka sa kanya, isang Muhajirun. Alalayan mo yan, turuan mo magnegosyo, bigyan mo ng tirahan, bigyan mo ng ganto, at naging tungkulin nyo ng mga Ansar. Sinalubong nila yung mga kapatid nila at doon nabuo yung napakagandang kapatiran. Masya Allah. Basahin nyo, napakarami. Pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala maraming beses. Ngayon, hanggang sa nakabangon yung mga Muhajirun, of course, dahil tinulungan nila. Ngayon, may isang kaganapan, Ba'da Hunain, may digmaan na Hunain, na kung saan ang nakilahok doon ay Muhajirun at Ansar, dalawa sila. Pagkatapos ng digmaan, meron silang mga nakuhang ganima. Alam niyo yung ganima, no? Alam niyo yung ganima, hindi? Of course, alam niyo yun. Pati nga hindi ganima, ginaganima niyo dito. Yung ganima, yung mga nasasamsam sa digmaan, mula sa tupa, mula sa mga kambing, sandata, ano mang pwedeng mapakinabangan sa digmaan. At ang nagdidesisyon dito kung kanino mapupunta, Allahu wa Rasuluh. Si Allah at ang kanyang sugo. Walang iba magdidesisyon doon. Hindi yung pinagbobotohan. Pag sinabi ni Allah o kaya ng kanyang sugo na sa kanya mapupunta, done. Walang magrereklamo. Ganun ang ganima, okay? So pagkatapos nitong digmaan na ito, ibinahagi ang mga ganima sa mga Muhajirun lamang. Tingnan yung syaitan, ha? Bumulong ang syaitan sa mga Ansar. Ano ba yan? Ba't tayo walang nakuha? Ba't di tayo nabahagian? Kasama naman tayo doon, ha? Tinanggap na nga natin sila. And so on and so forth. Daldal dito, daldal. Ba't sila lang meron? Ba't tayo wala? Tayo yung tumutulong sa kanila. Tinanggap natin sila dito. Ganyan ang syaitan. Anong ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nakarating sa kanyang balita na may sinasabi yung mga Ansar laban sa Muhajirun. Ba't sila hindi nabigyan ng ganima? Bakit mga Muhajirun lang?
fajama'ahum. Tinipon sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinawag sila sa isang lugar, pumunta ika kayo. Walang pupunta doon maliban sa Ansar, bawal ang Muhajirun. Kayo lang dahil ang mensaheng ito para sa inyo lang. Nagsalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, ito nandito hadis. Ya ma'shar al-ansar, o grupo ng mga Ansar. Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Hindi ba't pagdating ko dito, ika, kayo ay mga ligaw at nagabayan kayo ni Allah sa pamamagitan ko? Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. At kayo, ika, ay magkakahiwalay, watak-watak kayo. Al-Aus wal Khazraj, dalawang tribo yung Ansar na magkakaaway. Pero pinagbuklod kayo ni Allah sa pamamagitan ko. Tahimik sila, nakatungo lang. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. At kayo, ika, ay alatan sa Arab, walang tsinelas. Description yon ng mahirap. At hindi ba salat kayo, dukha, pero pinagyaman kayo ni Allah sa pamamagitan ko? Kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu aman. Sabi ng mga sahaba, sa bawat pagbanggit, pagsasalita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinasabi nila, Allahu wa rasuluhu aman. Kami ay nananampalataya, ika, kay Allah at sa kanyang sugo, na parang sising-sisi sila. Tama, oo nga, totoo nga yun. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pagpapatuloy, ma yamna'ukum an tuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullama qala shay'an qala Allahu wa rasuluhu aman. Bakit ganyan? Hindi nyo ba ika minamahal ang sugo ni Allah? Law syi'tum kultum ji'tana kada wa kada. Kung gusto nyo, sabihin nyo, Muhammad, dumating ka lang dito at ganitong ginawa mo sa amin. Kung gusto nyo, ibig sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung gusto nyo, sumbatan nyo na ako ngayon. Kung gusto nyo, sumbatan nyo na ako ngayon. Ala atardawna an yadhaban nasa bisyatin wal ba'ir wa tadhabuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Pili kayo. Anong gusto nyo? Mag-travel kayo kasama yung mga ganima na yan, yung mga kambing, yung mga tupa, o kayo'y maglalakbay kasama ang sugo ni Allah? Laula al-hijrata lakuntum ran min al-ansar. Walau salakan nasu wadiyan, lasalaktu wadiyal ansar. Karugtong. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito pinakamaganda. Alam nyo ba, kahit hindi pinag-utos ang hijra, pipiliin kong manirahan sa Madina kasama kayong mga Ansar? Kasi nag-hijra lang siya, di ba? Kahit hindi pinag-utos ni Allah ang hijra, na pumunta kami dito sa Madina, pipiliin ko tumira ng Madina para makapiling kayong mga Ansar. Law salakan nasu wadiyan, lasalaktu wadiyal ansar. Kung ang mga tao, ika, ay maglalakbay sa iba't ibang lugar, sa mga bangin, ang pipiliin ko bangin ng Ansar. Kayo, ang ibig sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayo yung pinakamalapit na tao sa akin. Bakit kayo magsasalita ng ganyan? An-nasu ditharun wal ansaru syi'arun. Ang mga tao, ika, malapit sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinuturing silang damit niya. Diba yung damit malapit sa katawan mo? Pero kayong Ansar, syi'ar, yung panloob. Subhanallah. Yung panloob. Ala tasbiru, hindi ba kayo, ika, magtitiis hanggang sa tayo ay magtagpo sa haud doon sa batis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Jannah. Pagkatapos ng speech na ito, may problema pa ba? Ang sinasabi lang nila, Allahu wa rasuluhu aman. Totoo, nagsisisi kami, si Allah ang tama, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tama. At pagkatapos nung gabing yon o nung araw na yon, wala nang galit sa pagitan ng Muhajirun at Ansar. Tapos ang problema. Sana nga ganito lang kadali matapos ang problema ng mga Muslim. Sana ganito lang kadali sabihin sa Saudi at Qatar, oy, magbati na kayo. Pero hindi ganun eh. Alam niyo kung gaano na lumalalim ang mga hidwaan ng mga Muslim? Subhanallah, patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi merong kumbaga, sa bawat hindi nagkakasundong Muslim, may nangyayari pa sa loob na nagsisilbing parang gas para mas lalong lumiyab ito. Babasahin ko itong aya na ito
at ilagay natin sa puso't isipan natin. Ito ang sinasabi ng mga ulama, kaya patuloy na sa halip na maghilom ang mga problema sa pagitan ng mga Muslim ay lalong lumalaki. Ano yung aya? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina lillahi syuhada'u bil qist. O kayo, ikang mga mananampalataya, maging matatag kayo sa katarungan at saksi sa kapantayan o katarungan. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. At huwag nyo ikang idadamay yung mga tao sa inyong mga personal na galit sa iba. Ipapaliwanag ko to. Ano ibig sabihin nun? Huwag nyo ikang idadamay yung tao kung kayo ay may galit sa iba. Ito yung nangyayari sa atin eksakto. Noong panahon ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, si Ali, kasama niya yung kanyang 2 anak. Sila ay nagpahinga sa souk, sa palengke. Nanakaw ng Hudyo yung panangga ni Ali radiyallahu anhu. At paggising niya, wala na. At obvious na obvious, ang kumuha yung Hudyo. Anong ginawa nila? Pumunta tayo kay Amirul Mu'minin, si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wala nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panahon na ito ni Umar. Sabi niya, Ya Umar, ya Amirul Mu'minin, ninakaw yung aking yung panangga. Sino nagnakaw? Yung Yahud. Sino testigo mo? Si Hasan, tsaka si Hussein. Hindi pwede. Anak mo yan eh. Hindi pwedeng testigo yan. Ganyan sa batas natin. Paano? Magharap kayo, lilitisin kayo. Okay Adil. Umar ibn al-Khattab. Pagharap nila doon, nagpaliwanag sila pareho. Nung turn na ni Ali, radiyallahu anhu, siya na yung nagpapaliwanag, napahakbang siya ng kaunti. Ang sabi ni Umar radiyallahu anhu kay Ali, Ya Ali, istawi ma'a khasmik, ya Abul Hasan. Sabi ganun ni Umar ibn al-Khattab. O Abul Hasan, ano yung Abul Hasan? Ano ibig sabihin nun? O tatay ni Hasan. Yun ay respect Sa Arab, pagka tinawag ka sa pangalan ng anak mo, nire-respeto ka, kunyan tawag doon. Pag tinawag kang Abu Abdurrahman, Abu Muhammad, Abu ganyan. So tinawag siya ni Umar ibn al-Khattab, Ya Abul Hasan, istawi ma'a khasmik. Pumantay ka ika diyan sa katunggali mo, sa kaaway mo. Okay, napaatras ulit si Ali. Pagkatapos nito, ang desisyon ni Umar ay pumanig doon sa Hudyo. Hindi sapat ang katibayan. Siyang nanalo na hindi niya napatunayan na yun ang nagnakaw ng kanyang panangga. Okay? Pag-alis ng Yahud, tahimik si Ali at parang masama ang loob. Nasusundan niyo? Okay. Sabi ni Omar, nagagalit ka ba sa akin? Sabi niya, oo. Bakit? Bakit ka nagtatampo? Kulang ang katibayan. Hindi ka pwedeng manalo. Kailangan makatarungan tayo. Hindi yan ang dahilan. Nagagalit ako kasi nung napaabante ako, tinawag mo akong Abul Hasan at tinawag mo siyang khasmik, katunggali. Ako nirespeto mo, siya hindi mo nirespeto. Nasundan nyo? Hindi yun dapat. Kung nirespeto mo ko Abul Hasan, dapat binigyan, tinawag mo man lang siya at least sa pangalan niya. At least sa pangalan niya. Al-adawatu tuzilu al-adala. Sabi ng ating mga ulama, bakit? Sa panahon na nagagalit tayo, ito yung gusto turo sa atin ni Ali radiyallahu anhu, sa panahon na nagagalit tayo, nababawasan ang katarungan. Nakuha niyo yung punto? I-apply natin ito sa kapatiran. Ang ibig sabihin ni Ali, kahit na siya yung kalaban natin, dapat pantay tayo. Dapat makatarungan tayo. Yan ang nawawala. Ngayon, punta tayo sa aktual. Magbibigay ako example. Halimbawa, meron kang nakaaway, meron Muslim na nagalit sa iyo o nagkaaway kayo. Pareho magkapatid. Yung tao na yun, inakusahan ka, pinagbintangan ka, pinintasan ka, lahat na ng kasalanan, sabihin natin, sinabihan ka magnanakaw. Wa tabiatul insan, pag ikaw ay merong kagalit, naghahanap ka ng mga kaagapay. Tama ko, hindi? Ngayon, yung mga kaagapay mo, natutuwa ka pag tinutulungan ka, sinusuportahan ka laban sa kaaway mo. Totoo ko, hindi? Ngayon,
Kung hindi ka man sinuportahan ng mga tao na sa tabi mo, okay lang. Kasi nandiyan naman si Allah, nandiyan yung mga ilang mga kapatid. Ang nasasaktan ng tao, pag itong inaasahan mo na susuportahan ka, nakita mo nandun, nakipag-selfie sa kaaway mo. Totoo ko hindi. Ngayon, nagkita kayo. Pag nagkita kayo, bubulungan ka ng syaitan. Sasabihin sa iyo ng syaitan na magsalita ka dito para magalit din siya dun. Subhanallah. Sasabihin mo sa kanya, ba't nagpunta ka doon? O sa paraan mo, ba't nagpunta ka doon? Sira ulo yung walang niya yung ganito ginawa ng mga... Para magalit siya doon at maging ikaw ay malinis, maputi sa harap niya. Totoo ko hindi. Pero alam mong hindi tama yun sa Islam. Ito ang kahulugan ng ayah. Wala yajrimanna shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa akrabu littaqwa. Wallahi sana maintindihan to ng mga Muslim. Wag mo daw idama yung iba. Kung galit ka doon, wag mong isipin, wag mong maging damdamin na magalit din siya doon. Dahil ikaw ay nawawala sa katarungan. Hindi naman Islam yun ah. Kung inaway ka ng isang grupo ng tao, ng isang tao, bakit kailangan na magalit din lahat ng tao doon? Totoo ko hindi. Dito papasok yung damdamin mo na, idua mo na lang kay Allah. Dahil hindi mo, sa pagsasalita mo, gusto mo madamay ang mga tao at magalit din sa kaaway mo. Wal-iyadu billah. Patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko alam kung naintindihan ako sa sinasabi ko, pero ito ang sinasabi ng ayah. At kung sakali na yung taong yun, binabantaan mo sila doon dahil hindi makatarungan yung taong yun at lumalabas sa Islam, ito naman, si Khalid bin Walid, radiyallahu anhu, pagkatapos niya mag-Muslim, naniraan siya sa Madina, nangawala lahat ng kaibigan niya. Nalulungkot siya isang araw, pumunta siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wala na akong kaibigan, Ya Rasulullah, ano na nangyayari sa akin, halos wala na akong makausap. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya? Bumaba ang ayah. Ang sabi ni Allah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakat wa hum raqiun. Ang wali nyo ang kaibigan nyo ay si Allah at ang kanyang sugo. Kung ikaw na lang ang natitirang taong gumagawa ng tama at lahat ay kaaway mo na, pero ikaw ang natitirang gumagawa ng tama, huwag ka mag-alala. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakat wa hum raqiun. Bakit ka matatakot na mawawalan ka ng kasama o kaibigan? Kung gumagawa ka ng tama, ang wali mo ay si Allah, ang kanyang sugo, ang mga nananampalataya, silang mga Muslim na nagbibigay ng zakat habang sila ay nakaruko. Tuwan-tuwa si Ali, binaon niya yung aya eh. Kahit pala wala kang kaibigan, si Allah pala ang wali mo. Nakasalubong niya yung isang miskin, may hawak na pera. Sabi niya, saan galing yan? May nagsadaka eh. Sabi niya, sino nagsadaka? Si Ali. Si Ali ba nung nagsadaka nakaruko? Oo, nakaruko. Kasi sabi ng aya eh, ang wali nyo ay si Allah, ang kanyang sugo. Sila na mga nagsasala habang sila ay nakaruko na nagbibigay ng sadaka. Subhanallah. Kabababa pa lang ng aya at nandun na kaagad si Ali, tinupad niya yung aya nang hindi niya nalalaman. So mga kapatid sa Islam, ang laki ng topic ng kapatiran, pero sana isa ito sa maunawaan ng isang Muslim. Inuulit ko lang, ibibigyan ko ng conclusion yung bagay na yun. Pag galit ka doon sa ibang tao, huwag mo nang idaba yung ibang tao na magalit din doon sa taong kinagagalitan mo. Yan ang sakit ng kapatiran natin ngayon, kaya watak-watak ang mga Muslim. Pag may nakita kang isang bagong kaibigan, bagong kakilalang Muslim, ang gusto mo kaagad, lumayo siya sa grupo ng mga tao na Muslim din. Dahil magkagalit kayo ng grupo na yun. Wag ka doon. Iba doon, iba akida doon, iba... Wallahi, yun ang nangyayari. Patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, may isa pa akong aya na gustong banggitin dito. Kasi kahapon, ang pinag-usapan natin, Jannah, paraiso. Pumasok na tayo sa loob eh. Meron pang isang tagpo doon na mas magandang pag-aralan natin. Ang mga mananampalataya pala, pagdating nila sa paraiso, magkakaroon pa pala ng waiting area bago sila papasukin dahil tatawagin sila sa kanilang mga pangalan. Parang hotel.
may labi. Doon sa pintuan ng paraiso na sinabi natin na ang pintuan ay 80, 80 at ang pagitan nila ay 40 years. So napakadami ng pinto na yon, pero napakarami ng tao na nabuhay. Lahat sila maghihintay doon at hihintay tawagin yung pangalan nila. Pero yung paghihintay na yun, hindi na nakakainip. Dahil bibigyan sila ng alak na may zanjabil. Hindi yung alak dito ha. Alak na mayroong luya. Habang sila'y naghihintay, Masya Allah, parang labi. Pero sa dyan na yun pintuan ng dyan na yun Walang sinabi yung mga labi ng hotel dito. So, sarap na sarap sila doon. Umiinom sila nung alak na may harong zanjabil ng paraiso. Hindi yung alak dito, wala yung hangover, hindi nakakasakit. So, umiinom sila doon. Ang nangyayari doon, sabi sa tafsir nitong aya, babasahin natin yung aya mamaya. Habang sila'y nagkukwentuhan doon, pinakikita nila yung aklat nila, yung aklat na hinatulan. Yung aklat na yun ang talaan ng iyong mga ginawa. Kumbaga, yun ang passes mo, yun ang certification mo na ikaw ay papasok ng paraiso dahil doon pumasa ka. Nandun yung mga ginawa mo. So, nung nagkikwentuhan sila doon, hinihintay nila itawagin yung pangalan nila. Sa paraiso to ha. Masya Allah. Baka magkita tayo doon, insyaAllah. Habang sila'y nagkikwentuhan, sinasabi ng iba, ay, tingnan mo yung sa akin, no? Nakalagay dito. Ito yung panahon na nagtarawi tayo, ito yung nagsadaka, ito yung ginawa ko. Allahu Akbar. Pero ito yung maganda. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ At tinanggal namin sa puso nila yung mga muhi, yung mga galit, yung kulo, yung pagkamuhi. Kaya kahit nagpapakitaan sila ng kanilang mga gawain, wala silang nararamdaman na inggit na yun na nangyayari dito sa dunya. Uy, ginawa mo pala yan? Ginawa ko rin yan. Ngayon kayo magkwentuhan ng mga ginawa. Ngayon kayo magkwentuhan ng mga gawain ng mga Muslim. Kung hindi mag-away-away sila, hindi, ako gumawa nun. Hindi siya gumawa. Hindi, si mayor yan. Hindi, si ganito yan. Kaya nagkakagulo yung umma. Pero doon, kahit magkwentuhan kayo ng magagandang gawain ninyo, natin, wala ka mararamdaman at matutuwa ka sa kapatid mo, Masya Allah, ikaw pala gumawa niyan. Masya Allah, tinanggap pala ni Allah to. Masya Allah. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ At tinanggal namin kung ano man yung galit, kung ano man yung muhi sa puso nila, min gil. Ikhwanan ala sururin mutakabilin. Subhanallah. Sila ay magkakapatid, masasaya, nakaupo, nagkwekwentuhan, nagiinuman, at walang galit sa puso nila. Sila yung mga nagtagumpay doon sa kabilang buhay. Iyon ang tunay na mananampalataya. Ngayon, kung dito sa dunya, malabo ito Lahat kanya-kanyang kompetensya, pagalingan, sila yung gumawa nito, sila yung gumawa nun, wallahi malulungkot kayo. Simpleng pag-announce ng aid, nagkakagulo mga Muslim. Simpleng pag-organize ng isang salahan kung sinong magganto sila. Ayoko na magbanggit, Allahu musta'an. Pero makikita natin kung paano magtagisan sila ng walang kapararakan at walang katuturan. Na sila yung dapat ganto, sila yung gumawa ng ganto, nainggit yung isa, ganto yung isa, ganon yung isa. Totoo hindi. So patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sana'y bilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkikita-kita tayo doon. At nagtagpo tayo dito. Natutunan natin itong aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, naway maisabuhay natin lahat, insyaAllah, ng mga natutunan natin mula sa tauhid, tatag ng pagsamba, na pag-usapan natin sila Barsisa, na pag-usapan natin Khidir, Musa, Ashabul Kahf, yung mga nanirahan sa kuweba, Ya'juj wa Ma'juj, Dhul-Qarnain, itong mga bagay na ito na hindi natin nalalaman noon at napag-usapan natin, sana ang mga ito ay tumatak sa puso't isipan natin, maging gabay sa pamumuhay natin dito sa mundo, insyaAllah. At ito yung panghuli, jazakumullahu khair sa pagtitiis nyo, sana insyaAllah next year magkita tayo ulit. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Nahnu nakussu alayka ahsanul qasas. Kami ay magkikwento sa inyo ng pinakamagandang mga kwento. Bima awhayna ilayka hadal Quran.
At ito ay ipinababa namin sa iyo mula sa Quran. Punong-puno ng magagandang kwento para maging gabay sa buhay natin. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Samantalang noon, ito ay mga hindi mo nanalaman. Ya Allah, patawarin mo kami sa aming pagkakamali, pagkukulang. Ya Allah, tanggapin mo lahat ng aming pagsisikap. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حجة يا